Hello po guys. So, part 3 na po to ng season 19, What is Written Truly Happened, part 19. Part 3 po. Sorry po. Part 3, season 19, WWTH. Sorry po, nalilito ako. Pasensya na po kayo. Medyo sleepy na po kasi ako eh. Tatapusin ko lang po to, tapos itutuloy ko na lang ulit. So, part 3 na tayo guys. Part 3 na. As I was saying, thank you so much po guys sa lahat ng iikutan ng content ko na to. Maraming salamat po sa inyong lahat na magtsatsaga ulit tapusin ang aking content na WWTH, What is Written Truly Happened. Things, event, motivation that is happening before, is still happening, and will happen again. To God be the glory po talaga guys. God bless us all po. And may all of us still having strong faith to our Creator and to His begotten Son. Thank you so much po talaga sa inyong lahat guys. Wala po akong maibuka ng bibig kundi thank you. Thank you talaga sa lahat ng nanonood ng mga content ko kahit medyo mahaba tinatapos. Kasi kahit paano po talagang ginugol ko pong magtawid ng maliit na motivation, ng maliit na POV life lesson na talagang may pinagbasihan po sa love letter ng ating Creator. Na kahit paano magbubus po, magpapabuka pa, magpapakinang pa, magpaparadiant pa ng faith natin. Magdadagdag ng tibay ng kapit natin sa ating pamumuhay na pangkasalukuyan sa ating Creator at sa kanyang begotten Son. Amen to that. Sana po guys talagang bawat part po ng mga content ko na ganito, kahit po yung mga templates kung mga comedy, kung ano-ano, kahit paano po sana po nakakapagtabit ako sa inyo ng konting magbuboost. Talaga, magdadagdag ng konting boost sa ating pananalig at paniniwala sa mag-ama na talagang magliligtas po sa mga mapipili niya pagdating po ng tamang oras at panahon at pagkakataon. Amen. So guys, sabi nga po, yung mga tanong pong namumutawi, yung mga tanong pong paulit-ulit mula pa po nung panahon ng unang siglo until itong last generation natin, lagi pong itinatanong ng mga tao na does God really intended all His creation to go to heaven? Yan po ang isa sa mga common na tanong ng tao. Tapos can people repent and believe after they die? Tapos ito pa po yung ibang mga tanong. If people are sinners and sin is so horrible, why does God invite them to heaven? Yun po yung mga common na tanong. Tapos ito pa po. Do God really want good people only? Will be qualified in heaven? Bakit daw po ba talaga po ba yun ang mga tanong, bakit po ba talaga po bang ang mga mabubuting tao lang ang talagang may karapatang pumunta sa heaven? And po yung mga tanong. Tapos ito po, what is the gospel of Jesus Christ? Ano ba talaga yung mga salita ng ating Panginoon, yung mga teaching, yung mga aral? Tapos sabi pa po does God really want us to go to heaven? The Bible teaches us that God the Father sent His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, to die, to redeem the people on this world, so that the people will be qualified to go to heaven. Nasa Romans 5:8 po yan, nasa 1 Peter 2 verse 24. Yan po yung mga common na tanong ng mga tao, generation by generation. So sabi pa po, ang atin daw pong Panginoong Hesus ay willingly paid the price so that the sinners wouldn't be separated from God for eternity.
So, totoo po yan. Willingly po talagang tinubos, binayad po talaga ng bigatin sa ng kanyang sariling dugo para matubos na po ang humanity sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Para daw po maging qualified tayo sa pagpasok natin dun sa eternal life. So, ang paliwanag po ng matuwid na mangangaral ngayong generation natin, tinubos na po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaso yung iba po kumukontra na tinubos ka na ng dugo ni Kristo. So, wala ka nang gagawin. Mabuhay ka na ng normal. Mabuhay ka na talagang ligtas ka na. Yan po yung intindi ng iba. Yan po yung pagpapaliwanag ng iba na parang magliligaw. Kasi mali po yun. Kasi nga po testing ground to eh. Kasi nga po dalawa po ang mode ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus sa humanity. Una nga daw po yung first step, kasi dalawa nga po yan eh, dalawang step eh. Yung unang step po, tinubos tayo sa kasalanan ng kanyang banal na dugo. Tapos, syempre, tinubos ka na, ipagsisikapan mo nang nandun ka na sa trajectory ng matuwid na landas na papunta sa mga motivation, sa mga ipinag-uutos ng ating Creator. Kasi pangit po yung iisipin mong tinubos ka na tapos ligtas ka na hanggang dulo. Kasi ganun po ang paniniwala ng ibang Kristiyano. Eh mali daw po yun. Tapos yung pong pangalawang pagliligtas, kasi meron nga pong wrath of God. Meron pong galit na darating. Yun po, doon ka po ililigtas ulit ni Kristo sa galit na darating. Kapag ka nagpatuloy kang nandun ka sa trajectory ng gospel ng ating Panginoon. Pero kapag lumihis ka, pinanindigan mong natubos ka na ng dugo ni Kristo, yun na yung pinangahawakan mo. Tapos habang nabubuhay ka, naglalasing ka, nambababae ka, pumapatay ka, nangangalunya ka, nagnanakaw ka, mapangmata ka, lahat ginagawa mo. Mali po yun kasi nga ipinalagay mo sa sarili mong natubos ka na naman ng dugo ni Kristo ligtas ka na. Mali po yun kasi tayo po, nandun po tayo sa testing ground. Kailangan po, kahit nagkakasala tayo, patuloy-tuloy pa rin po tayong magbabago. Sabi nga, pag nadapa ka, bumangon ka ulit. Pag nagkasala ka, humingi ka ng tawad, umaming ka sa kasalanan mo, para lilinisin ka ni Kristo, lilinisin ka ng salita ng Diyos. Pang-aabuso po yung paulit-ulit kang gawa ng gawa talaga ng mabibigat na kasalanan. Kasi hindi na po yun kalugod-lugod sa harapan ng ating Creator. So, yan po yung pagkakaintindi ko. Kasi yan po talaga yung tama. Yan po talaga yung motivation ng Holy Scripture. Na hindi porke tinubos ka na ng dugo ni Kristo, palagay ka na, kampanting-kampante ka na talagang ligtas ka na until the end of your life. Kasi nga po, hindi pagkamatay, ligtas na tayo, kasi pag namatay ka po, tulog ka lang nun eh. Tulog ka lang, pero itinatago nga po ng Panginoon yung Holy Spirit natin eh. Kasi nga po, yan parang ibabalik po ng Panginoon lahat ng mga nasirang katawan natin. Papalitan po tayo ng glorified body kapag naging chosen tayo. Tapos yung iba po, mabubuhay ulit, tapos papunta dun sa tormented place. Tapos yung iba naman, mabubuhay ulit, nadat ng kamangbuhay o patay nung pagkatapos nga po ng rapture, judgment day na, tapos na yung 1,000 years ng paghahari ni Kristo, ibig sabihin po nun, talagang pinagtrabahuhan mo kung bakit ka magiging nandun ka sa victory line, nandun ka sa talagang nanalo ka, natapos mo yung takbo mo, natumupad ka ng mga salita ng Panginoon. Kasi abusado po yung papanindiganan mo na lang na tinubos ka na ni Kristo, wala ka nang gagawin. Mali po yun. Maling pagkaintindi po yung pang-aabuso po yun sa sinasabi ng Panginoon na tinubos ka na ng dugo ni Kristo, ligtas ka na. Hindi po. Masasabi lang po nating ligtas na tayo kapag nahatulan na tayo, na ibigay na yung verdict sa bawat isa sa atin. Sundan nyo pa po guys, yun po ang pagkaintindi ko pati po sa pagpapaliwanag ng matutuwid na paring pastor pati po dito sa bagong content na napanood ko Sundan nyo pa po guys. God bless us all po. Thank you po for watching. And lagi po nating patatagin ang faith natin sa ating Panginoon, sa kanilang mag-ama. To God be the glory po ulit. And always be steadfast in your faith to our Creator. Amen. Sundan nyo pa po yung kasunod guys. Thank you so much po.